May nagtanong sa akin, magandang hapon po, Boss Ray. Solid follower niyo po ako sa YouTube. Tanong ko lang if legit to text received ko. Maraming salamat, Boss. Notice of MTC settlement, Mr. Miss. Magandang araw. Ikaw ay iniimbitahan na dumalo sa MTC Branch 219, Room 28 sa May 22, 2025, 2 p.m. upang talakayin ang reklamong abandonment of account at small claims laban sa iyo. Ang hindi pagdalo ay magresulta sa paglapastangan sa hukuman, contempt of court na maaaring magdulot ng pag-aresto at pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 1 taon. Inaasahan ang iyong pagdalo. Upang maiwasan ito, binibigyan namin kayo ng 24 oras na ayusin ito at tumawag sa numerong para ma-hold ang case filing sa inyong pangalan. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayos, mayroon pang abandonment of account, may contempt of court. Yan. Alamin ho natin dito sa ating video na ito, kung meron talaga bang abandonment of account. Tsaka ano ho ba yung contempt of court? Okay po, so simulan ho natin. Sabi nyo nga ho, kayo po ay solid follower. Okay, nakakataba po ng puso. Parinig sa inyo yung mga ganitong klase ng pagpupugay. Kasi para sa akin, pagpupugay yan dahil ho kayo solidong follower doon nga po pala sa nanonood ng video doon po sa aking TikTok account at saka po sa aking Facebook account maaari ho kayong lumipat dito sa YouTube channel natin kasi dito po sa YouTube channel ko yung kumpletong video. Okay, para po makapanood nyo po ng buo. Okay? Sige, ito ho, tuloy ho natin ang sabi ho dito sa mensahe sa inyo ng bugok na ola, notice of MTC settlement. Talaga naman. Meron na palang ganito ngayon, alamin natin kung talagang totoo ito. Okay po. So, iniimbitahan daw kayo na dumalo, sa, naglagay pa ng branch tsaka ng room sa MTC Branch 219, Room 28, sa May 22, 2025. Okay? Tapos daw, para daw talakayin yung reklamo na abandonment of account tsaka yung small claims laban sa inyo. Okay. Ito lang ho yan. Kasi kung may nagsampa ho sa inyo ng kaso, regardless siya kung criminal or civil case, ang matatanggap nyo po is a summon. Okay? Yun po yung imbitasyon. At nagpapaalam sa inyo na meron po nagsampa o naghabla sa inyo. Okay? Hindi ho yung ganyan. Ito ho SMS Di ba hindi mo magpapadala ng SMS ang Cortes? Ano ho yan? Tawag dito yung legal na imbitasyon ho ang marireceive po ninyo. Nakita nyo? Mali kagad. Di ba? Tapos sasabihin abandonment of account. Okay? Ang naano ho kasi dito, kung magsasampa sila kasi ng kaso dyan, is dun sa usaping pera. Kasi ang nahiram nyo pera Di po ba? So, dapat yan, small claims po, sa small claims court, yan isasampa. So, dun sa usaping utang magfo-focus dapat. Okay? Hindi dun sa abandonment of account. Kasi sa abandonment of account, kailangan patunayan nila, na inabandonan nyo talaga yung inyong utang. So, paano ngayon nila mapapatunayan yun? Puro tawag, puro SMS lang po sila. Di po ba? Hindi naman sila nagpupunta sa bahay. O paano nila mapapatunayan na inabandonan niyo yung utang? Samantalang sila po ang may kasalanan niya, sila ang dahilan kaya hindi kayo sumasagot. Di ba? Kung sila po ay nagpautang ng tama, naningil ng tama, hindi ho magkakaganyan yan. Paulit-ulit lang ho dun yung natin kasi sila ho talaga ang may kasalanan kaya nga ho ang SEC, tsaka ang PAOK, talagang ngayon, napaka-active nila.
Okay, marami hong lalabas na mga sa tingin ko memorandums ang SEC, and also ang balita ko ho ang PAOK meron din hong silang ngayon ginagawang hakbang. Actually si spokesperson, no, Winston Casio, no, tama ba yung pagkakabanggit ito, paki-correct na lang po kung mali, no, is nag-post yata sa kanyang Facebook account, no, na pwede kayong mag-send, no, ng complaint, no, dun sa kanyang email address. Meron siyang sinend na email address okay, so alamin po natin yung email address. Ito po, online lending complaints 2025@gmail.com. Ayan, dyan po ninyo isend yung inyong mga complaints, even the attachments, no? Okay, so nakapost naman, pinost ko naman po yung email address para po tawag dito, mapadala nyo sa kanila. Bukod ho sa sa PAOK nyo isend, no, isend nyo rin po sa sa SEC tsaka sa NPC yung inyong mga complaints. Okay? Para matuluyan yung mga yan. Tsaka, wag ho tayong puro simula lang. Pag kaya na raid, puntahan nyo rin. No? Ang gawin nyo po, kasi may nagtatanong sa akin, paano ho kung sa probinsya po ako, hindi ako makakapunta? Tawagan niyo sila sa kanilang hotline. Tanungin niyo kung paano niyo maifa-file yung complaint niyo dun sa na raid na OLA. Okay? Baka mamaya kasi meron naman silang pamamaraan na hindi na kayo pumunta rito sa Metro Manila. So mas mainam ho kung ganun. Okay po? Para matuto ho tayo magtanong, no, para kumbaga sa ikauusad nung kaso na isasampa ho sa kanila. Okay? So tuloy ho natin, no, yung pinadala hong mensahe ng mga bugo katabusadong online lending apps. Okay, so sabi nga ho, ang hindi daw ho pagdalo magreresulta sa paglapastangan sa hukuman or contempt of court. Okay. Unang-una, paano po magkakaroon ng contempt of court kung wala naman pong dumating na imbitasyon sa inyo? Kasi yung kailangan may formal invitation po or summon kung tawagin. No? Kasi yung summon po, yan po ang nagsasabi na may nagabla sa inyo. O paano magkakaroon ng contempt kung wala naman dumarating na summon o imbitasyon? Tama po ba? Napakasimpleng lohika ho nun itong mga bugo katabusadong online lending apps, walang sentido common, walang logic. Kaya ganyan, nakita nyo kung ano-ano pinagsusulat, samantalang ang dapat na isasampang kaso sa inyo, kung talagang hindi kayo masingil, is small claims. Mayroon pang abandonment of account, anak ng kamote naman. Diba? Paano nyo napatunayan na may abandonment of account? Hindi nyo kinausap ng maayos yung kliyente ninyo. Hindi nyo pinuntahan sa bahay. Patunayan nyo muna. Diba? Hindi yung puro ngak-ngak kayo ng puro ngak-ngak. Wala namang kayong Mariosep kayo. Hindi ko maintindihan. Tapos, ito pa. Maski tawag dito, sinasabi pa sa inyo, meron daw pagkakakulong. Ayan na naman. Wala nga nakukulong sa utang. Nasa konstitusyon ho natin yun. Di ba? Napakatitigas ng ulo itong mga to May sinabi pa rito, 6 na buwan hanggang 1 taon. Maliwanag po, kung tungkol sa utang, makukulong lamang po ang isang individual. Kung yan po hinaluan niya ng panluloko at panlilin lang, ibig sabihin po, estafa. Okay? O di kaya nagpatalbong ng cheque, ibig sabihin po, yung BP22. Kaya titigas ng ulo ninyo. O ano-ano pinagsasasabi niyo walang katuturan. Tapos ito pa. Maski sila nililito sarili niya. Tingnan nyo inaasahan ang inyong pagdalo. So, inaasahan talaga nila yung pagdalo. Kasi, para sa kanila ito, ina-file na. Kasi may branch na nga na-file na to Di po ba? Kasi tingnan nyo ikaw ay inibita na dumalo sa MTC. Kung totoo ito may branch number na meron pa may date at time. Tapos, dito sa baba, inaasahan ng iyong pagdalo. So, talagang, yung conviction na kailangan dumalo kayo kasi naisampa na yung kaso. Pero ito sumunod. Upang maiwasan, itong binibigyan namin kayo ng 24 oras para ayusin. May binigay pa pong number para tumawag.
para daw ma-hold yung case filing. Sira ulo. Diba? Sila ho mismo, litong-lito na kung ano yung pinagpapapadala sa inyo, mensahe. O, sige nga ho. Kasi, may branch na lahat kompleto na eh. So, ibig sabihin na isampa na. O, tapos ngayon, binibigyan kayo ng 24 oras. Di ba? Para ayusin, di ba? So, sinungaling. Di ba? At hindi alam ho yung ginagawa nila. Sila mismo nalilito na. Okay? Kaya huwag kayong matakot sa mga kabubok na yan. No, lakasan niyo po ang loob niyo kasi yan po ang gusto nila eh. Yung panghinaan kayo ng loob para kayo gumawa kayo ng aksyon, no? Na pagsisisihan niyo habang buhay. Ano ba 'yon? Yung magtatapal system kayo. Yung papatulan niyo yung bura-bura. Diba? Yan yung mga gusto nilang puntahan ninyo. Yung magkaroon kayo ng anxiety, depression. No? Isang tabi niyo itong mensahe na to, wala akong katuturan yan. Okay? Pinakamainam po niyan is ituloy niyo ko yung buhay niyo. Okay? Maghanap buhay ko kayo. Tuloy niyo kung ano man yung pinagkakakitaan ninyo. Tsaka kayo mag-ipon, no? Ipunin niyo. Tsaka niyo sila bayaran. Yun lamang po ang solusyon dyan. Hindi yung solusyon dyan yung mangungutang ka sa ibang ola para bayaran sila. Kasi lumalaki lang ng lumalaki. Hindi rin yung solusyon yung kumontak ka ng ibang tao para burahin yung account. Hindi ho mabubura yan. Okay? Para ho yung mabura, bayaran niya. Kailangan niya binabayaran. Kasi obligasyon yan eh. Okay po? Sana lang po naintindihan. No? Kasi para para sa inyo rin naman po itong ginagawa natin. No, iniiwasan ho natin yung magkaroon kayo ng anxiety at depression. Kasi napakahirap kung gumaling. No? Marami ho ang hindi nakakalusot dyan. Take it from me, naranasan ho namin yan. Okay, dun po sa aking anak. At buti na lamang po naagapan namin. Pero napakahirap po. Hindi ho ganun kadali. Kaya ako ho, ganito na lang ang conviction ko, yung talagang pagtuto ko sa ganitong klase ng kalokohan nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Kasi naaawa ho ako doon sa mga natin, kababayan natin na talaga namang nagkakaroon ng anxiety at depression. Meron naman tamang pamamaraan ng paniningil at pagpapautang eh. Ganoon na lang po sana ang gawin nila. I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Basta muli po, yun lang.